Good morning, everyone. A blessed good morning to all of you. Hallelujah. So it's a privilege to come here and to be your invited speaker. Thank you very much, Pastor Wilmore and Pastor Oliver, for allowing me to come here to your church and to join you in your worship service today. Pwede po ba tumayo po tayo sandali? Would you mind to repeat after me and tell it from your heart that anak ako ng Diyos. Anak ko ng Diyos. Dahil iniligtas ako ng Panginoong Jesus. At dahil ako ay anak ng Diyos, ang buhay ko paunlad ng paunlad, paganda ng paganda, pasagana ng pasagana, palusog ng palusog. At dahil ako ay anak ng Diyos, patuloy akong susunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Hallelujah, praise the Lord. Pwede na po tayong maupo, purihin ang ating dakilang Diyos. So ang pag-usapan po natin is according to your theme, Jesus' Heart for the Harvest. So ang ating teksto makikita natin sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Napaka-high-tech dito, no? Wala sa amin yan, eh. Ang nakita ko talaga rito, ang churches dito sa Qatar are so blessed. Hallelujah. In every ways. Amen. And I'm very, very happy kasi majority rito mga lalaki. Kasi pag sa Doha, karamihan babae. Pagka lalaki, mabilis ang expansion, mabilis ang growth. Amen. Mga future pastors. Hallelujah. Ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 36 to 38, when he saw the crowds, Jesus is talking, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Ganito ang pagkakasabi sa mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila para sa mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala ng mga tagapag-ani. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa, pagkakita at pagkarinig ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang mga salita at ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat naririto po kami muli sa iyong harapan upang makinig, upang tumanggap ng mga laang pagpapala mo po sa amin. Holy Spirit, continue to do your will in our midst. At pinapayagan ka namin, Holy Spirit, magkaroon ka ng laya upang sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin sa amin, upang magdulot ito, magresulta ng maraming kaluluwa, ng paglago, pag-unlad, in Jesus' name. And everybody said, Amen. So, according to Joshua Project, it is estimated that, yung kanina sinabi, more or less 8 billion people alive in the world today. So 3.40 billion of them live in unreached people groups with little or no access to the gospel of Jesus Christ. Pag sinabing unreached people group, no viable church there. Less than 1% ang believer. So according to Joshua Project, there are approximately 17,446 unique people groups in the world. Pag sinabing people groups, yun yung pagka sa Pilipinas, yung Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Tagalog, yun yung po yung mga grupo. Sa Bible, mababasa niyan yung nations. Pagka may S yung nations, ibig sabihin people group. Hindi siya geographical, hindi siya political country.
So with 7,391 of them considered unreached, over 42% of the world's population. Yun yung unreached people group. So the vast majority, or 85% of these least rich groups exist in the 1040 window. Pag sinabing 1040 window, yun yung poorest among the poor na mga tao. So, ang malungkot, less than 3% ang missionary lang ang nagpupunta ron. Kasi mahirap nga doon. Okay? And even churches, hindi nagpapadala ng mga missionaries. Sa Pilipinas, meron po tayong more or less 202 people groups. Ang total number of population ng 200 natin ngayon is more or less 118 million. Yung total unreached people group natin is 29. Total number of population, 5.9 nung 29 na yan. And mostly Muslim, yung unreached people group natin sa Pilipinas. 22 people group meron ang Muslim in the Philippines. Sa Qatar, ang population daw natin ngayon, according to October 16, 24, is 3,067,986. So ang number one highly populated here is India. Alam niyo yan, no? India, 700,000. Bangladesh, 400,000. Nepal, 400,000. Qatar is pang-apat lang. 330,000 Egypt, then 300,000 Philippines. Wow, Philippines, pang number 6. 236,000, and so on and so on. Ang religion dito sa Qatar ngayon, number one is Muslim, 65%. Of course, Muslim nation ito. And next is Hindu, nakakatuwa, pang-tatlo ang Christianity. Palakpakan natin ang Diyos. Pangatlo sa Qatar ang population ng Christians sa religion, 13.70%. Hallelujah. At ito yung unreached people group sa Qatar. Out of 24 people group, 13 people group ang hindi po rich, which is 41.1%. Yung Arab pala, marami pala yung grupo yung Arab. Yung Arabic Gulf spoken, 536,000. Yung Arab Lebanese, 257,000. Yung Arab Palestinian, 356,000. Yung Arab Saudi Hijazi, 26,000. Arab Nadi is 53,000. Arab Sudanese, 53,000. Arab Syrian is 257,000. Yung Balok Southern, hindi ko po kilala yan, pero 53,000. Mohammasin, Akdam, 249,000. Persian, 265,000, Sinhalese, 53,000, the Turk, 4.9,000, Urdu, 168,000. A total of 13 people group yung hindi po rich dito sa Qatar. Yun ang isama natin sa panalangin. Ang estimated population nila, 2.3 million. Out of 3.67 million, 76% ang unreached people group here in Qatar. We have so much to pray. Amen? Hallelujah. There are three effective principles to win souls. Win them to you first. And then number two, win them to your group or church. And then win them to Christ. Yan po yung ayon sa pag-aaral ng mga missiologists, the effective ways to win souls. Win them to you first. I remember meron pong isang kwento, isang Chinese nagpunta sa church. So, ini-interview siya nung usher. So, sino nag-invite sa kanya? Sabi nung Chinese, wala invite akin dito. Sabi niya. Sabi nung usher, paano kayo nakapunta dito? Kung walang nag-invite sa inyo, may kwento ako sa iyo. Meron ako kapitbahay, araw-araw bugbog asawa. Araw-araw palo anak nila. Araw-araw yon kita ko, iyakan sila. Bugbog, asawa, palo, lagi anak, iyak, dinig ko yon. Araw-araw. Isang araw, yung lalaki na ito, nawala. Tahimik, kapitbahay ko. Matagal-tagal din. Isang araw, bumalik yung lalaki. Pagbalik ng lalaki, luhod, yakap, asawa, hingi-hingi tawad.
Yakap-yakap sa mga anak, bigay tinapay, bigay candy. Nood-nood ko. Bantay-bantay ko araw-araw. Ganon gawa lalaki. Yakap-yakap asawa. Yakap-yakap anak. Isang araw, lumabas yung lalaki kasama asawa, anak. Sunod-sunod ako. Lakad-lakad sila, sunod-sunod ako. Kita ko, pumasok dito sa church nyo. Kumusta po kayo? Sinusundan ba kayo ng mga Chinese? Dahil sa pagbabantay sa inyo, kita-kita, bago-bago. Hindi na inom-inom, hindi na sigarilyo, hindi na sugal-sugal, hindi na taya-taya, loto. Kahit wala nakakakita, kahit wala sa simbahan, wala bisyo. Dami nag-aantay sa ating kapitbahay. Win them to you first. Walang issue, naniniwala sila kay Jesus lahat. Pero hindi tayo guilty. Pagka na-prosecute tayo, hindi tayo guilty nasa atin si Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Bigla kayo naging seryoso. Jesus said that the harvest is now. In verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Kung titingnan mo ang puso ni Jesus, pag nakakita siya ng crowd, kahabagan ng kanyang nararamdaman. Habag, because they are lost. Pagka nakakikita po tayo ng crowds, ano po ang ating response? We offer business kasi nasa networking ka. We got irritated kasi overcrowded at hindi sila mabango na katulad natin. Are you annoyed pagka nakakikita ng crowd? Potential friend or potential enemy or competition? Or are we seeing them as lost and in need of a Savior? As a child of God, as a genuine believer of our Lord Jesus Christ, we should see them according to the heart of Jesus. Amen? Jesus felt compassion on them kasi helpless sila, lost sila. They need a helper. They need a Savior. Ang tao, pag walang Jesus, they need a Savior. Jesus concluded that they need a shepherd. Those people around us, they need a shepherd. Pakisabi sa iyong seatmate, ikaw yung shepherd. People with no one shepherding them is scattered sheep and is lost. The challenge here to see those people is to see them with compassion. With compassion. Please repeat after me. With compassion. Because when it is not, we will not see them as ready to harvest now. In John chapter 4, the disciples of Jesus missed to see the readiness of the harvest because their priority during that time was to look for food, to fill their hunger, their empty stomach. Meanwhile, in verse 31, in John 4, meanwhile, the disciples were urging Jesus, Rabbi, eat something. Kasi galing sila sa bayan, bumili ng pagkain at inaalok ang Panginoong Jesus. Ang sagot ni Jesus, verse 32, but Jesus replied, I have a kind of food you know nothing about, doing the will of His Father. Nagselosan ang mga disciples. Umangat na naman ang makalaman na pag-uugali ng mga disciples. Nagselosan. Did someone bring him food while we were gone? Nagtanungan sila sa isa't isa. May nagsipsip ba kay Jesus? Ang sabi ni Jesus,
Do you not say, hindi ba ang sabi ninyo, 4 na buwan pa para mag-anihan? Pero ang sabi ni Jesus, itaas ninyo ang inyong mga mata. Lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Para sa tao, ang harvest, hindi pa. Pero ang puso ni Jesus, ang harvest, ready na. Amen? Ano lang kailangan gawin? Itaas lang ang paningin. Kasi pagka nakababa, puro tiyan ang makikita. Pagka nakababa ang tingin mo. Katulad ng mga disciples, tiyan ang inuna. Kaya hindi nila nakita that the harvest is ready now. Ang sabi ng verse 36, the harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvesters alike. Mga minamahal ko mga kapatid, I am praying that we may see that every day God ordained to save the lost. Do you believe in that? 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for God says, at just the right time, I heard you. Di ba nagpe-pray tayo araw-araw? For the lost? For God to save them? Ito na yon. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Bawat araw, itinakda ng Diyos na magligtas ng mga lost. Pero, kailangan tayo ng ating Panginoong Jesus. Because we are the co-worker of God according to 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Amen? Tell to your seatmate, you are the co-worker of God to save people. Jesus said that you are the worker needed for the harvest. God is almighty, but He needs you. God is the Savior, but He needs you to save people. Amen? Nung si Moses, kausap ng Diyos, ang sabi ng Diyos, I will rescue my people. Sabi siguro ni Moses sa sarili niya, that's fine, that's good. They need you. Pero ang sabi ng Diyos kay Moses, through you, I will save my people. The crowd around us, God wants to save them, but through you. Amen? He said to His disciples in verse 37, the harvest is great, but the workers are few. Tagal na nun, more than 2,000 years ago pa yan nasulat. Amen? And thanks be to God, kaya nasa church tayo ngayon, kasi ikaw na yon. Ikaw na yung laborer, ikaw na yung worker na hinahanap ng Diyos. Panalangin tayo ng mga first generation Christians. Amen? Kung nakita po natin yung presentation kanina, yung 12, 72, 3,000. After 72, yung 3,000 is resulta ng persecution. Yung 5,000, resulta ng persecution. Yung multitudes, resulta ng persecution. Hello? Ang church umuunlad when the church are being persecuted. Hello? Palakpakan natin ang Diyos. So, napakaraming aanihin, kakunti ang tagapag-ani. Yung mga disciples ni Jesus, tagasunod, ang sabi, the follower of Jesus, parang fans club. Ngayon, ang daming fans club ni Jesus. Tagasunod lang, hindi tagagawa. Wala rito niyan. Sa disyerto lang meron yan. No. Hindi kusang gumagawa. Kailangan pa bigyan ng titulo. Kailangan pa bigyan ng ministry para lang gumawa. Pero kahit gumawa, walang resulta pa rin. It's because fans club pa rin. Hello? Wala dito niyan sa QEC. Amen?
There are many believers who are exactly like the disciples of Jesus when He is still on earth. Followers lang, ang tagal na sa ministry. Ang sabi nga ni Bishop Reggie, yung kasama ko na trainer, pagdating sa langit, ang daladalang corona, monoblock. Kasi sa buong buhay ng Christianity niya, ang kaulayo niya, yung monoblock. Praise God, monoblock. Paano kung Benz? Ang bigat nun. Hello? Walang initiative in doing the works of the ministry. Mga minamahal kong mga kapatid, pinili tayo ng Panginoong Jesus to go, to bear fruit, and to take care of the fruit. Amen? Kasi, marami raw kasi natatakot to obey the calling of Jesus because they thought that doing the works of the ministry will make them to suffer and will have a hard life. Dito naman, walang hard life dito. Ang pastor dito, hindi nagsasuffer, hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, walang makain ng pastor. I went to a lot of places in the Philippines. Gutom ang pastor, hindi napapag-aral ang mga anak. Dito, bless ang mga sumusunod sa Diyos kasi bago kayo tinawag ni God, bago kayo pinili, binigyan muna kayo ng magagandang mga trabaho. Amen? But during our times, noon, may trabaho kami, pinaalis sa trabaho para magpastor. Mostly ng church planting noong 1980s, bunga yun ng mga nagtatrabaho at nagne-negosyo na pinaiwanan ng Diyos. Dito, we are so blessed. Binigyan ng magagandang trabaho, pinagpala muna, pinayaman muna bago tinawag at pinili ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. But for me, absolutely not true. Hindi totoo yon. Na pagka nag-ministry ka, mahihirapan ka, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Look at me. Mukha ba? Hindi naman, di ba? Hallelujah. In Matthew 11:28-30, let us understand it in the right context. Then Jesus said, "Come to me, all you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Pag naintindihan natin to in the right context, ang sabi mo, na ang bigat ng buhay mo, hindi mo pa natanggap yung invitation ni Jesus. Kasi yung invitation ni Jesus, nagpapagaang ng buhay. May burden, pero light. May pasanin, pero kaya. Easy lang daw. Magaang buhatin. Pag sinabi ninyo na nabibigatan kayo at meron kayong binubuhat na mabibigat, maybe, hindi mo pa tinanggap yung invitation ni Jesus. Hallelujah. Kasi, ang offer ni Jesus, physical rest. Verse 28. And then rest for your souls. Ibig sabihin, yung inner healing to your souls. Kasi yung souls ang nagdadala ng mabibigat. Dahil sa mga traumatic experiences natin simula pagkabata. At saka yung pamatok na madaling buhatin. Kasi si Jesus ang co-burden bearer mo. Amen? Meron ngang pinapapasan si Jesus, meron pinabubuhat sa atin, pero magaang lang. Hello, balikan niyo po yan. I-meditate niyo yung Matthew 11:28-30. Kung nabibigatan tayo sa buhay natin. Hindi natin naintindihan. Amen? Yung verse 36, kasi sabi diyan, God paid good wages. Di ba lahat tayo rito, we receive wages? Pero walang good. Dito ang sabi ni Jesus, good wages. Pagka nag-harvest ka, naging harvester ka, nag-uupa pala ang Diyos ng magandang upa. The harvesters are paid good wages. And the fruit they harvest is people brought to eternal life.
Nag-full-time po ako 1994. Iniwan ko I was newly promoted during the time. I just received a memo of my promotion. Then, the Holy Spirit whispered to my ears, Gary, please read John 12:24. Unless the wheat dies and falls to the ground, it shall not multiply, it shall remain alone. Pero ang narinig ko, oras na ng kamatayan mo, Gary, sa iyong mga pangarap. Kasi tuwan-tuwa ako nung nareceive ko yung memo of my promotion. Lumundag ako, katuparan ng pangarap. Maraming benefit doon sa next position ko. At tinarbaho ko talaga yan for the whole year, ma-attain, makuha ko lang yan. And then so suddenly, Gary, please read John 12:24. Pero ang narinig ko, oras na ng kamatayan mo, Gary. Kasi in John 12:24, prophetic word ni Jesus yan sa kanyang kamatayan doon sa cross. So, 20 years after, nung nag-resign ako, 1994, 20 years after, may tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, I am praying. While I am praying, God, show me your name, Pastor Gary Matias. And even your face. Kasi po, Pastor, ako nag-early retirement sa ating company, doon sa dating company ko. And God told me to give you some amount. During that time, hindi makakagraduate yung anak ko sa grade 6 kasi may arrears. Sabi nung kaopisina ko, and actually, sa yung kauna-unahang naging bunga nung ako'y na-born again. Na-born again ako, October 16, 1983. Alam niyo na siguro edad ko yan, no? October 16, 1983. Na-born again ako. Sunday, Monday, nasharean ko kagad yung babae na yan. Hey, sabi ko, alam mo ba, na-born again ako? Born again ako nung Sunday. Na-born again ako. Alam mong tinanong sa akin, adi hindi ka na umiinom ng alak ngayon. Manginginom kasi ako. Hindi ka na rin naninigarilyo. Natakpa ko yung tenga ko. Kasama pala yun sa pagka-born again. Hindi ko naman alam yun eh. Wala nga akong alam sa Bible. Sinabi ko lang, uy, born again ako. Basta alam ko, born again ako. Kasama pala yun. Natahimik na ako. Hindi na ako nakapagsalita. Wala nang follow-up. But eventually, na-born again. After 20 years nga, punta ka dito sa opisina. Kasi pinabibigyan ka ng Diyos sa akin. Punta na kagad ako, luwas ako ng Manila. 2 white envelope ang kapal. Tigpa 500. Naituro sa amin, sa ating mga pastor na always compose, di ba? Huwag pahalata. Compose. Thank you very much, sister. The Lord bless you. Ibalik sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga ito. Sa bahay ko na binilang. Pagdating sa bahay, Ma, pakibilang mo isang sobre. Talong kami, tawan-tuwa kami. Nakabayad po ng tuition pay yung mga anak ko. Definitely, God paid good wages. Amen? Alam nyo, naging interpretation ko dyan, kung mahirap ka, maging masipag ka sa pagsasoul winning, payayamanin ka ng Diyos. Pero hindi yan ang motibo. Based on my experience, yan ang interpretation ko. Alam mo, yung pagsasoul winning, pagsasolve ng problema mo. Habang sumusunod ka, kung ano man ang problema mo, sinosolve ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Jesus said, be the answer to your prayer. Di ba pray tayo ng pray? Worker. Pero never you raise your hands. Here I am, Lord. Nagtuturo tayo eh. Wala rito nun. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. You know, itong na-discover ko. Prayer is omnipresent and omnipotent. Omnipresent, ibig sabihin always present. Omnipotent means all-powerful. Prayer touches the omnipresence and the omnipotent of God. Ano ibig sabihin? Pagka nagpe-pray ka, pinagpe-pray mo, yung mga tao ay na distance, kung nasa mga lugar sila, pumupunta rin ng Diyos.
Hinihipo sila ng Diyos doon. Hinihipo ang buhay nila. Kasabay ng buhay mo. And God is all-powerful. Ano man ang problema nung pinagpe-pray mo? Because God is all-powerful. Tutulungan sila ng Diyos. Isa pa rin yan na hindi nagagawa ng maraming mananampalataya. Tamad manalangin. For them, ang pananalangin is hard work. Yes, it is somewhat hard work. It's because you are overcoming your flesh. Because your flesh don't want to pray. Hello? Wala rito niyan. Amen? Sa ibang lugar lang yan. Kasi yung flesh, tatlo lang ang gusto. Kumain, matulog, gumawa ng kasalanan. But when you pray, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. But when you pray, ma-overcome mo yan because you have the all-powerful God. Amen? Our prayer connects us to the omnipotence of God, to the presence of God. Hallelujah. Tell to your seatmate, let us pray. Isaiah 6:8. Then I heard the Lord asking. It was Prophet Isaiah who is speaking. Whom should I send as a messenger to these people? It's God. Who will go for us? I said, here I am. Send me. Nagtatanong ang Diyos, sinong pwede ko ipadala? Ang sabi ni Isaiah, here I am. Send me. Na makarinig kami ngayon ni Pastor Wilmore, ni Pastor Oliver, na magsasabi, here I am, Pastor! Send me! Hallelujah. Amen? Nung na-involve po ako sa TMA, I thank God for TMA. Because through TMA, God sent me in many places. Alam nyo ba, isa sa naging vision ko nung ako'y nag-aral ng World Mission Course, mga Muslim nation. And God sent me here. Tuwan-tuwa po ako nung unang nakapunta ako rito sa Qatar. Kasi nakita ko ang daming nakatalokbong. Yun ang pinakita sa akin ng Diyos. Mga taong nakatalokbong. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Matthew 24 verse 14, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it. And then the end will come. Alam ko, nag-aantay tayo ng second coming. Darating lang yan. Pagka naging tagapangaral tayo ng salita ng Diyos. It is not true troubles, it is not true crisis, it is not true war darating si Jesus. Hindi po yan ang magpaparating kay Jesus. Ang magpaparating kay Jesus, pagka naipangaral na ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? Huwag kayong matakot sa mga wars. At huwag kayong ma-excite dyan. Hindi yan ang magpaparating kay Jesus. Ang magtatapos ng mundo pagka ang isang tao nakita na natin at naipangaral sa kanya ang salita ng Diyos. Ang command ni Jesus to the ends of the earth. Amen? Nasa New Zealand yan. Yan ang ends of the earth. I believe si Pastor, ipapadala kayo sa New Zealand. Hallelujah. I prophesy, Pastor, papadala kayo ng Diyos sa New Zealand. Amen? Hallelujah. Matthew 28:19, gasgas na verses. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mark 16:15, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Luke 24 verse 47, it was also written that this message would be proclaimed in the authority of His name to all the nations, may S, sa lahat ng tao, beginning in Jerusalem. There is forgiveness of sins for all who repent. John 15 verse 16, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go
and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Are you meditating this verse? Ang sabi ni Jesus, ako ang pumili sa inyo. Nakita niyo ba yung bigat nun? Ako ang pumili sa inyo. The King of Kings and the Lord of Lords is saying to you, ako ang pumili sa inyo. Nararamdaman niyo ba yung bigat na yun? I pray na iparamdam sa atin ng Holy Spirit yung bigat nun. Personal na pinili ka ni Jesus. Naniniwala sa iyo si Jesus. Nagtitiwala sa iyo si Jesus. Na ikaw ang co-worker ni Jesus to saturate the world for Jesus. Amen? Regardless of who you are, bata ka man, may edad ka pa man, kung anong edad ka, pinili ni Jesus, ang laki ng tiwala sa iyo ni Jesus. Special ka. Hallelujah. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Sabihin mo sa seatmate mo, pang dulo ng mundo ka, kapatid. Ang scope ng assignment mo, dulo ng mundo. Kasi ang laki ng tiwala sa iyo ni Jesus. Talagang maingat na maingat ka among more than 8 billion people. Pinili ka, handpick ka ni Jesus. Handpick ka ni Jesus. Hello? Maybe ang tingin sa iyo ng kapwa mo, ordinaryo ka lang. Pero sa tingin ni Jesus, hindi ka ordinaryo, extraordinary. You are super special to Jesus. Amen? Bibiguin mo ba ang pumili sa iyo? Bibiguin mo ba ang nag-handpick sa iyo? Of course not. Amen. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen. So, kaya paulit-ulit na binanggit yan, binasa ko sa inyo yung Great Commission, kasi napaka-importante talaga, kailangan maintindihan. Gusto ni Jesus, maintindihan natin. Alam ni Jesus kasi makakalimutin tayo, kaya palaging pagpapaalala sa atin. Pwede bang pakihawakan mo yung ulo mo? Matigas ba? Tama si Jesus. Matitigas ang ulo natin. Kaya paulit-ulit, nasa Bible, pinipreach, tema natin ngayon, paulit-ulit, hanggang maintindihan mo, handpick ka ni Jesus to go to the ends of the earth. Amen. Are you ready? Are you willing to raise your hands at sabihin kay Jesus, here I am, send me to the ends of the earth. Hallelujah. Amen. Di ba? Pagka nag-violate tayo sa command, sa batas, mayroong consequence. Dito, ang balita ko, pagka nag-beating the red light ka, 7,000 real eh. And that would be 105,000. Kaya ingat-ingat tayo, di ba? Amen. Hello? Kasi laki ng consequence. Pero same thing sa Word of God. Pag hindi natin sinusunod ang command, may consequences. Maraming nakukulong sa masasalimuot na mga buhay. Hindi ka dapat nagkakaproblema ng ganyan. Nagkaproblema ka, it's because consequences ng hindi pagsunod sa Great Commission. Hallelujah. Yun yung sinabi sa John 15:16, yung appointed. In Acts 8:4, but the believer who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Kasi during that time, si James was beheaded. Nung na-beheaded siya, na-scattered ang mga believers na persecute talaga. And because of that, nagkaroon ng
multitudes. Napakaraming taong na born again. Amen. And that was the time in Acts chapter 9, si Saul na born again because namatay si Stephen. Pinapatay ni Saulo sa pagbato through stoning. And because of that one person, the greatest apostle was born through Paul, Apostle Paul. Amen? Nakabasa ba kayo ng mga libro ni D.L. Moody? Si D.L. Moody ay produkto lang ng isang evangelist. Sa buong buhay ng evangelist na ito, isa lang ang product niya. Si D.L. Moody. One of the great man today. Shoe shine boy. Taga-shine ng sapatos. Unlearned. Pero ginamit mightily ni God. Marami siyang book. D.L. Moody. Hallelujah. Amen? Doon sa kanina, na-amaze ako yung statistics, ilan ang Kristiyano? 2 billion, ano? 2.3 billion. Kung yung 2.3 billion, sa loob ng isang taon, magso-soul win, ilan na? Magde-disciple? Yung 2.3 times 2? 4 point. Adi, on the second year, na-reach out na yung more than 8 billion, ha? Pero nakakalungkot kasi nga, hindi nagagawa. Isa lang kada taon. Kayang-kaya. Sabi mo sa seatmate mo, kayang-kaya natin yan. Isa lang, ha? Kada taon. Di ba? The only way to reach the nations is through the church. Yun lang. Hindi ng mga politiko, hindi ng mga mayayaman. Through the church. Ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa church para maabot to the ends of the earth. Be a part of it. Let us be a part of it. The church of Jesus Christ. Amen? In Romans 1:16, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work. We miss that. When we don't preach the Word of God, we miss the power of God. Basta nag-preach ka ng salita ng Diyos, sasamahan ka immediately ng power of God. Kaya, powerful believer ka ni Jesus. Powerful Christian ka. Amen? Kaya maraming powerless Christian is because we don't preach the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Maliwanag po ba yan? Acts 3:6. Isinama ko po ito. Kasi sa Pilipinas, ang issue, mahihirap daw sila. Pero sinadya ng Bible na ilagay ito. Ang sabi ni Peter, I don't have any silver or gold for you. Doon sa pulubi, na 40 years na pulubi. 40 years na paralyzed. But I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi pera ang kailangan para ma-preach ang gospel. God speak to me through this word. Gary, tell your people, they don't need money to preach the gospel. What they need is me, sabi ni Jesus. What they need, what we need, is no more than Jesus Christ. Yun ang ipinipreach. Amen? Hallelujah. Yan ang reason ng mga mahihirap. Nahihiya daw sila kasi mahirap sila. Hindi po. As long as you have Christ in your heart, hindi ka mahirap. Amen? Bakit? Kasi meron ka na kailangan ng lahat ng tao. Ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Ang manggagamot, ang ating Panginoong Jesus. Ang nagpapalaya, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. I pray na magkaroon ng indelible mark sa atin ito. Malaking hamon sa ating lahat. Mga minamahal kong mga kapatid. Amen? This is the challenges for the harvest, the need of a preacher. In Romans 10:4, how then
will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Yes, makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Pero according to 1 Corinthians 3:9, they need a co-worker. Ikaw at ako yan. Nangangailangan ng preaching. Nangangailangan ng preacher. Amen? Will you heed that call? Will you heed that challenge? The need of a goer. And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Ikinot ni Paul yung Isaiah 52 verse 7. Oh, how beautiful are the feet of those who bring the glad tidings of the Lord. Hallelujah. Gumaganda lang ang paa pagka nagdadala ka ng ebanghelyo ng kaligtasan ni Jesus. Amen? We need a goer. Sila, Pastor, alam ko, next week pupunta yan sa Pilipinas kasama si Pastor Oliver. Ang sabi ni Pastor Oliver, magkakapilang kami ron, Pastor. Kasi babalik ka agad, may trabaho. Hello? Sender ba kayo nila? Hello? Kayo bang magpapadala kila Pastor? Kasi hindi sila makakapunta pagka walang nagpadala. Your prayer is good, but they need to pay the airfare. I am praying na hindi sariling bulsa ang kanilang airfare. May sender. Amen? Romans 10:15, and how are they preached unless they are sent? Kailangang may sender. Yan ang iba't ibang aspeto ng ministry. May preacher, merong goer, at merong nagpapadala. Katulad namin, may nagpadala sa amin dito. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi ko kila Pastora Dayan, kila Pastor Oliver, maximize me. Sayang ang pagkapadala sa akin dito ng Diyos. Sayang yung pinamasahe ko dito kung hindi ako i-maximize ng Diyos. I'm here to serve you. Amen. The need of a supporter. Philippians 4:15, 16. As you know, the Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Sinasabi nila si Paul is a tent maker, pero may sender siya, may supporter siya. Amen. Hallelujah. Si Jesus, tingnan natin kung paano nag-survive sa ministry. Luke 8:1-3. Soon afterward, Jesus began a tour of the nearby towns and villages, preaching and announcing the good news about the kingdom of God. He took his 12 disciples with him. May pamilya ba, Pastor, yung mga disciples? Palagay mo? Meron yun, di ba? 3 taon, hinatak ni Jesus. Iniwan ng pamilya. Ibig sabihin, binigyan ng pondo ni Jesus ang pamilya ng 12 disipulong ito. Kasi si Jesus matalino, very practical. Ayaw niyang may nagugutom. Amen. Along with some women who had been cured of evil spirits and disease. Si Mary Magdalene, meron daw pong 7 demonyo. Kasama doon, sabi niya. Joanna, the wife of Chusa, Herod's business manager, Susanna, and many others who were contributing from their own resources to support Jesus and His disciples. Hindi masyadong naituturo. Pero si Jesus, for 3.5 years, merong supporter. I believe may mga pinili para maging supporter. Pinayaman muna para maging supporter. Ako yon. Wala bang maga ako yon? Pinayaman muna
to become the supporter. Alam nyo, pagka naintindihan nyo yung ministry na yan, nagsusupport, payayamanin kayo ng payayamanin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung mga prayer warrior, kailangan po natin sa church yan. Dapat hindi mawawala. Kaya may role lahat eh. Yung mga wowo, mga bobo. Kasi tawag sa akin ng aking apo, bobo. Ganyan ang tawag ng mga bata ngayon eh. Bobo, wowo, wowa. Paglola, wowa. May pag-asa pa. Merong tayong ministry. Yung may mga rayuma, ay ang tinding prayer warrior niyan. Yun hindi na makalakad. Meron pa rin kayong ministry, kasali pa rin kayo. Prayer warrior, amen. Bakit? Ang prayer mo habang sumasakay sa eroplano sila, pastor, babantayan niya ng Diyos habang pinapanalangin mo sila hanggang ma-accomplish nila yung mission sa Los Baños kasama si Pastor Oliver. Amen. Iniiwan nila sandali ang kanilang pamilya kaya kailangan ng prayer warrior dyan. Amen. Hallelujah. Ito yung pinakamahabang stay ko rito. Dati 1 month lang kami. Sabi ko sa kasama ko, Bishop, pwede ba umuwi na tayo? Nakakainip din pala pag 2 buwan dito. No, pero kayo, 30 taon na yata kayo rito eh. Oo, parang kahapon lang yung 30 taon. Wow! Handpick kasi kayo ni God. Kami talaga short term lang eh. Short term missionary lang kami. Pinapa-impart ng Diyos yung karanasan namin sa inyo. Kung paano po kami ginagamit ni God. Sabi ko nga, ang lagi kong patotoo, pag namatay ako, binuhay ako ng Diyos, magpapastor ulit ako. Kung ito ay profession, the best profession sa balat ng lupa ang magpastor. Huwag kayong matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. The best profession ang pagpapastor. Hallelujah. Huwag kayong matakot. Amen? Tinitiyak po namin yan, si Pastor Wilmore nga, retired na eh. Ayaw umalis dito eh. Ayaw pa alisin din ng Diyos. Amen? Sa tingin ko, hindi pa siya tapos dito eh. Magiging jumping board ito to the ends of the earth, Pastor. Hallelujah. Kasi baka ma-stuck ka pag umuwi ka ng Bicol. Nako. Dito, ang laki ng opportunity. Open doors. Ito, gateway sa buong mundo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. This is my challenge to you. Are you willing to accept the challenge? Are you willing to be the preacher? Are you willing to be sent? Are you willing to be the sender? Are you willing to be the supporter? Are you willing to be the prayer warrior? Shall we all stand? And let us allow the Holy Spirit to touch your hands now while you are raising your hands in the name of Jesus. Let us lift up our hands right now, Father God, in the mighty name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. Touch those hands. Touch those hands to become your preacher. Touch those hands to become the goers. Touch those hands, O Father God, to become one of the senders. Touch those hands, O Father God, to be one of the supporters of your people, of your church. Touch those hands, Father God, to become one of the prayer warriors. In the name of Jesus. Alam ko po, dakilang Diyos, pinadala mo po ako para iparating sa kanila ang hamon na ito. Pinadala mo po ako dito at pinayagan na mangaral sa harapan nila upang tanggapin nila ang hamong ito at magawa nila ang hamon na ito. One of them will be the preacher, if not everybody. One of them will become the goer, if not all of them. One of them, Father God, will become the sender, the supporters,
the prayer warriors. All of us can become the prayer warriors. All of us can become the supporters of Father God. Maraming salamat po sa pagkakataon, sa pribilehyo na pinagkaloob mo po sa akin. Ikaw po ang magpala sa bawat isa na naririto. Nagpapasalamat po ako sa buhay ni Pastor Wilmore na pinayagan niya po ako na makapangaral si Pastor Oliver. Dakilang Diyos, salamat po sa kanilang pag-anyaya sa akin dito at sa pag-allow sa akin upang maibahagi ang iyo pong puso, Panginoong Jesus. Nawa nga po naiintindihan namin ang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. And as a man of God, I pray right now, continue to bless each one of us, the entire church of QEC, Father God, all over the places wherever they are right now. I pray, let there be an expansion, let there be an increase, let there be a multiplication, Father God, in the name of Jesus. As you have said in your word, indeed, I will bless you. In multiplication, I will multiply you. In expansion, I will expand you. In increasing, I will increase you. This is our prayer, Father God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos.